Sinasabi ko sa inyo kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at mga Pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. So bahagi yun, ibig sabihin ay pinamamalig ng ating Panginoon sa Kristo. Well, yung mga Pariseo at mga iskriba, nasunod din naman yan sa utos ng Diyos. Kaya ay sabi nga natin dito ay literal. Kung ano daman nasa utos. Bahagi na kung saan ay katulad na pinamahid. Kasi ang panyayan ay pinapahayag ng Jesus ay kung tutusin po ay panyayan na huwag lang humantong sa ganong uri ng pagkakasala katulad ng pagpatay. Kaya yung ipinahayag na sa ibang ngayon yung mapuot ka lamang sa kapwa mo ay mananagot na sa hukuman. Ano pang ibinigay na halimbawa nito? Humama sa kanyang kapatid ay mananabog sa ligrid. So, pagkaman wala naman sa utos ng Diyos yung mapuot at yung humama, pero kapag ito ay ginagawa ay magbibigay ng daman sa relasyon ng dalawa. Tawagin natin ay entity na maaari, hindi naman automatic. Pero mayroong probability na humantong sa pagpatay. Kaya nasabi na ipinapahayag ng Jesus, ano sa mga bukod sa kapwa? Iwasan mo na humama sa iyong kapatid sapagkat ito ay magdudulot na hindi pagkakaunawaan na maaaring humantong sa madaging na kahihingan na tulad halimbawa ng pagpatay. Kaya yung nawa yung makita natin na kung saan ay sabi na ako ay yun yung pagsunod na nawa nais ng Diyos na naging bahagi ng ating pagkilos sa daigdig na ito. Hindi lamang huwag kang papatay. Kasi ibig sabihin, huwag na tayong mahandong doon sa ganang klase ng kalkaitan. Kasi iniingatan natin ang ilang mga bagay. Katulad ng pagkamuhi at paghamat sa kapwa na maaaring dumating sa pagkakataon na ang isa sa inyo ay
gumawa ng bagay na yun. So, ang tawagin na po natin ay yung inilalakad na natin yung pagkakataon na sinasabi na inilalayo natin ang sitwasyon na pwedeng humanto sa hindi kaaya-aya kalagayan. So yun yung paanyaya na ipinapahayag ang pagsunod na higit sa pagsunod ng mga iskriba at ng mga Pariseo. Yun yung pagsunod na nais ng Diyos na gawin natin. Bahagi yung na kung saan ay ibig sabihin mas malawak na pagkaunawa na alin yung pag-iwas sa anumang uri na magdudulot ng kasalanan o ng kapahamakan. Hindi lamang yung mga bagay na nakasaad doon sa sampung utos ng Diyos. Kaya ito po naman yung bahagi na kung saan ay pag-nilay-nilaya natin isang pagsunod na higit sa pagsunod ng mga iskriba at ng mga Pariseo. Kaya ito ay kung tutusin din po ay humahanap sa isang paanyaya natin. Iwasan ang lahat ng uri na magdudulot ng kasalanan at kapahamakan. Sabi nga ay yung pag-iwas ay higit doon sa paggamot. Kung kailan naroon na yung sakit, bahagi yun na kung saan ay pinapaalala rin sa atin ang buong may kapal na nawa maging bahagi din namin ng ating pagkilos, hindi lamang sa larangan ng kalusugan, ngunit gano'n din sa larangan ng ating pananampalataya. Kapagkat sabi nga natin, ang dulot na Jesus ay pagbabago, hindi kapahamakan. Paano natin naiwas ang ating sarili sa kapahamakan? Umiwas sa pagkakasala. At sabi na natin, yung pagkakasala ay yung may pagkakasala personal, may pagkakasala na bahagi na nakikita na natin sa komunidad, kasalanan ng ibang tao, at mayroon din ang kasalanan kung tawagin natin ay structural. Nasa struktura na. Kaya kung itong tatlong ito ay maialis natin isa-isa, mas maging madaling yung pag-twins para talagang maiwasan natin at makatulong tayo sa paanyaya ng pumagapa na pagsunod na higit sa pagsunod ng mga iskriba at ng mga Pariseo. So, ito yung hamon na namamakita natin at sa panismo sa sarili natin pagkilos. Siguro pwede natin pag-nilay-nilayan ano yung pwede natin magawa para ang mga bagay na ito ay higit na makatulong sa atin. Kaya nga, yung paanyaya pa rin ngayon ng simbahan, yung pag-aayuno, ang panalangin, ang tawang gawa,
yan ay naging bahagi ng subok na pwedeng makatulong sa akin. Yan po ay pagkilos sa tutusin ay bahagi na ng pananampalataya, maging pananampalataya ng mga Israelita. Kahit bago dumating ang ating Panginoon Jesucristo, na nawa makatulong sa atin. So, paalala din ngayon ay Bernes, ay bawal karne. So, tinutulungan tayo natin self-control. Self-control. Malaking bahagi yung ginagampanan niya para umiwas sa kasalanan.